Nakita natin sa nakaraang episode ang pagtapos ni Fuchi at Tamiya kay Tao Fa, ganon din ang paglampaso ng magkapatid kay Lord Tenzin Jufa, subalit bago tuluyang maglaho si Tao Fa ay nakahingi ito ng tulong kay Jufa. Nagsanib sila para mabuo ang kanilang Kishikai form. Dahil dito nagtulong-tulong ang apat para talunin ang kalaban, ngunit hindi naging madali ang laban dahil sa nagumapaw na lakas ng Kishikai. Gumawa ng plano si Fuchi na si Chobei at Tamiya ang magpapartner para tapusin si Jufa at sila naman ni Toma ang tatapos kay Tao Fa. Guys, 200 likes ang goal natin sa video na ito. Mag-like at subscribe na kayo para sa susunod na episode. Makikita dito si Rin na sinusulat ang pangalan ng mga tao at Lord Tenzin na narito. Ginagamitan niya ng tao ang mga papel na may pangalan nila para makita kung ano ang kasalukuyang kondisyon ng mga ito at ang kapalaran ng mga ito sa hinaharap. Dito ibinunyag ni Rin na ang kapatid ni Chobei na si Toma ay isang masamang pangitain para sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang Kishikai ay kaya sabayan ang sabay-sabay nilang atake. Pero bigla na lang dito tumakbo si Tamiya, wika nito na bibigyan niya sila ng opening. Nagtamo ito ng hindi mabilang na saksak mula sa kanilang kalaban. Pero nagsalita si Tamiya na magpatuloy sila dahil ito ay maliit lamang na bagay. Natulala na lang si Fuchi dahil matindi na ang mga sugat ni Tamiya at siya ay nasa kanyang limit na. Pero dahil dito nawala ang focus niya sa laban at tatamaan na siya ng atake ng kalaban. Pero nagawa siyang iligtas ni Toma sa tamang oras. Labis na nag-aalala si Chobei na dahil nasaktan ang kanyang kapatid. Pinagalitan ni Toma si Fuchi dahil hindi siya pwede matulala dahil siya ang utak ng kanilang plano. Makikita dito ang walang humpay na pag-atake ng grupo ito na ang huling lakas nila para makamit ang tagumpay. Dito na nagsalita si Tamiya na handa na siya, ito ay bigla na lang napunta sa ilalim ng Kishikai. Pagkatapos ay ginamit na niya ang pinakamalakas niyang atake na Gate Clever Strike. Sa lakas ng ataking ito nagawa niyang hatiin ang Kishikai sa dalawa. Agad sinigawan ni Chobei si Toma dahil ito lang ang tsansa nila at magre-regenerate na ulit ang kalaban. Makikita sa panel na ito na hihiwain ni Fuchi si Tao Fa at si Chobei naman kay Jufa. Nagawa nila parehong wasakin ang perehong core ng dalawang Lord Tenzin. At sa wakas dito na nga nawasak ang Kishikai form ng dalawa. Makikita dito si Tao Fa na hirap at nalulunod. Inahon siya ni Fuchi at pinapakalma, wika nito na tama na. Samantala bigla na lang tumayo si Jufa na handa pa ding protektahan si Tao Fa pero hinarang agad siya ni Chobei. Batid ni Chobei na hindi niya ito magagawang tapusin dahil hindi kontra ang Tao niya sa kanya. Bigla nitong dinukot ang kanyang tiyan. Ito pala ang kanyang secret plan na plano niyang gamitin sa Fire Tao ni Gabimaru. May hinugot itong dalawang bote na ninakaw pala niya kay Rin na naglalaman ng Water Tao na kontra kay Jufa. Ibinato niya ang isa kay Tao Fa at ang isa naman kay Jufa at sa isang iglap unti-unti nang nalulusaw ang katawan ng mga ito. Natutuwang sinabi ni Chobei na ngayon ay kaaya-aya na ang kanyang itsura. Hindi naman nagustuhan ni Fuchi ang pamamaraan ng pagpapahirap na ito. Paliwanag ni Toma na ang kanyang kuya ay brutal talaga hanggang sa dulo. Dito na umaksyon si Tamiya at tinapos na ng tuluyan si Tao Fa para matapos na din ang kanyang paghihirap. Batid nito na hindi din gusto ni Tao Fa ang kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang bahagi ng katawan nito malapit sa kanyang kapatid at nagpasalamat sa kasiyahang binigay niya. Humihingi ng tawad si Jufa dahil hindi niya nagawang protektahan si Tao Fa. At dito na nga sila sabay na naglaho sa mundo. Dito na nagtatapos ang laban ng grupo. Makikita na pagod ang mga ito. Pumunta naman ang kwento sa isang lugar kung saan may nagbabasa ng libro. Wika nito na wala siyang intensyon na makipaglaban sa kanila. Siya ay nagbabantay lamang sa silid na ito kaya wala siyang gagawin sa kanila. Pero kung pipilitin nilang pumasok ay dudurugin niya ang dalawa. Iniisip ni Sagiri na kung sino ang nagbabasa ng libro dito. Nagtataka naman si Rin na ito ang Rentan Sanctum, ngunit wala dito si Rin. Ito pala si Gaifa. Tinanong siya ni Mei kung nasaan si Rin. Paliwanag nito na umalis na si Rin kani-kanina lang. Kaya siya na ang pumalit sa trabahong ito. Tinanong ni Sagiri kung ano ang ginagawa niya. Paliwanag ni Mei na si Gaifa ay mahiyain dati pa at mukhang naging mas mahiyain pa siya. Wika ni Gaifa na nakikita niya ang lahat sa pamamagitan ng ritual na ito, kaya alam din niya na paparating sila dito. Batid ni Sagiri na kung masira niya ang ritual ay hindi na sila mamamatyagan ng kalaban. Hinawakan niya ang kanyang espada at akma nang aatakihin si Gaifa pero bigla lang siya nitong pinisil gamit ang kanyang tao. Wika nito na bitawan niya ang kanyang sandata.
Pero makikita na nakagagalaw pa din si Sagiri na labis na nagpabilib kay Guy-Fa, pero ipinaliwanag nito na gaya ng utos ni Rin kung sila ay lalaban ay wala siyang pagpipilian kundi durugin sila. Bigla na lang yumuko si Sagiri, wika niya na hindi niya gusto makipaglaban at humihingi siya ng tawad sa pagpunta sa isla. Pero kahit na ganito ang dugo niya ay kumukulo dahil tila ba sinadya ng mga Lord Tencent na mangakit ng mga tao para magpunta dito. Dahil dito maraming nawala sa kanyang mga kasamahan, ganon din sa mga Lord Tencent. Kaya kung magpapatuloy ang patayan na ito, wala din silang mapapala, kaya gusto na niya patigilin ang digmaan na ito. Napansin ni Guy-Fa na mas lumalakas ang tao ni Sagiri, batid niya na puro ang damdamin nito. Wika ni Guy-Fa na kung ganon ay gusto niya ay hindi na niya sila pipigilan, ngunit may pahabol ito. Natutuwa siya sa kanilang pagpupursigi, ngunit wala itong saysay kahit makabalik pa sila sa mainland. Bigla na lang pumalakpak dito si Guy-Fa at bigla na lang dumilim ang paligid. Wika niya na ito ay isa lamang ilusyon. Si Rin ay nasa ilalim na ng palas ang flood gate para umalis at ang mga doshi ay ikinakarga na ang lahat ng kailangan nila. Nagtataka si Sagiri kung ano ang pinaplano ni Rin. Nang bigla na lang itong dumaan sa kanilang harapan. Wika ni Guy-Fa ang balak ni Rin ay gawin tan ang lahat ng tao sa mainland. Ang laman pala ng mga barko ay ang mga fully matured tan samples. Ito ang mga paru-paro na tumusok sa kamay ni Tamiya, kaya pinutol niya yon. Sa oras na matusok sila nito, sila ay magiging hoko at mauwi sa arborification. Nakita ni Sagiri na ang lahat ng tao sa mainland ay unti-unting naging mga bulaklak. Ang mga tao ay magsisilbing pagkain ng Wei Tan Fua flower. At dito nang makukuha ni Rin ang pinakaasam niyang perfectan o ang elixir of life. Bumalik na sa realidad si Sagiri, napaubo siya sa kanyang mga nasaksihan. Pinaalala ni Guy-Fa na wala ng silbi kahit bumalik pa sila sa mainland dahil magiging bulaklak lang din sila doon. Tinatanong ni Sagiri kung bakit kailangan umabot sa ganon. Nagtaka si Guy-Fa sa tinatanong ni Sagiri. Wika nito na kung sa palagay ba niya na madadaan ito ni Sagiri sa pag-uusap. Kahit anong gawin niya, ang tingin lang ng mga Lord Tencent sa mga tao ay material para makagawa ng elixir of life. Hindi naman sang-ayon dito si Mei dahil ang Grand Master at ang Emperor ay mabubuting tao, hindi nila magugustuhan ang pagtrato ng ganto sa mga tao. Paliwanag ni Guy-Fa na nagbago na ang sitwasyon nila ngayon. Noong dumating ang unang grupo ng mga tao sa isla, dito nila natuklasan ang pambihirang bagay. Ang mga tao ay may hindi kapani-paniwalang tan na hindi nila nalikha sa islang ito. Si Ran ay masyadong naakit sa kagandahan ng tao ng mga ito. Ganon din ang naranasan ni Mudan. Bagamat si Tao Fa at Ju Fa ay hindi gusto ang ginagawa nila, maaaring ito ang pinakamabilis na paraan para matapos ang kanilang research. Ang galit at pagmamahal, ang buhay at kamatayan ay nagbibigay ng mas magandang tao sa mga tao. Dahil silang mga Lord Tencent ay hindi alam ang mga bagay na ito. Kaya ngayon na kumpleto na ang elixir of life, mas lalong hindi na nila mauunawaan ang mga tao dahil sa lakas na ibibigay nito. Kaya maaari na silang umalis at pumunta kahit saan man nila gusto at hindi niya sila pipigilan. Dahil wala na din namang silbi ang pakikipaglaban, kaya dapat na nila itong pigilan. Dagdag pa ni Guy-Fa na sa oras na ito isang buhay na naman ang malapit ng mawala. Makikita dito si Sean na naliligo sa dugo. At nagiging itim na din ang talisman na may pangalan niya. Nag-aalala si Nurugay sa sitwasyon nito, tanong ni Sean kung nakailan siya. Sagot ni Nurugay na naka 215 cuts ang nagawa ni Sean. 215 na beses na niyang pinatay ang kanilang kalaban. Ang mga dugo pala na iyon ay galing sa Lord Tencent. Napansin din ni Sean na bumagal na din ang regeneration nito. Dahil ito pala ang kanyang plano, ubusin ang tao ng Lord Tencent sa pamamagitan ng walang humpay na pag-atake. Dahil hindi niya ito kayang labanan kung magta-transform ang kalaban sa kanyang Kishikai form, pero batid ni Sean na hindi ito magiging madali at malapit ito sa imposible. Pero ito lang ang tanging paraan na magagawa niya. Pagod na si Sean, labis na ang pag-aalala ni Nurugay sa kanya. Iniisip ni Sean na kailangan niya ng 1,000 cuts para matalo ito, hindi niya inaasahan na maaabot niya ang kanyang limit ng ganto kabilis. Pero patuloy pa din si Sean sa paghiwa sa Lord Tencent. Hanggang sa nagawa na nitong iwasan ang kanyang atake. Hahabulin sana ito ni Nurugay para hindi iyon makarecover, pero pinigil kaagad siya ni Sean. Paliwanag nito na hindi niya kailangan magmadali dahil pagod na rin ang kanilang kalaban, kaya hindi ito kaagad makakarecover. At tatapusin nila ito ng sabay.
Nagtataka naman ang Lord Tenzin na ito dahil hindi normal si Sean. Dito inalala ni Sean ang pagkasawi ng kanyang kaibigan sa kanya mismong harapan. Kaya hindi niya makakalimutan ang ginawa ng Lord Tenzin na ito. Biglang pinaangat ni Zujin ang kanyang mga katawan na hiniwa ni Sean. Paliwanag nito na ang mga walang buhay na bagay ay madali lang kontrolin gamit ang maliit na tao. Ibinato niya ang mga ito kila Sean. Muntikan ang tamaan dito si Norugay. Labis itong nagulat na inuulan sila ng bangkay at dugo. Natutuwa ang Lord Tenzin dahil ngayon ay may oras na siya para makarecover. Makikita na tatamaan si Sean ng mga bangkay at alam din niya ito. Pero wika niya na walang kwenta ang mga pambatang atake na ito. At sa isang iglap ay winasak niya ang mga bangkay sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sumugod na ulit. Pero kapansin-pansin na bumagal na siya dahilan kaya madali siyang naiwasan ni Zujin. Tila ba natisod dito si Sean dahil sa pagod pero may narinig ang Lord Tenzin na tunog metal. Pinulot pala ni Sean ang kaputol ng kanyang espada at ibinato sa kanya na tumama naman sa tiyan ng Lord Tenzin. Makikita na parehong hinang-hina na ang dalawa. Wika ng Lord Tenzin na parang pareho na silang nasabingit na ng kamatayan. Susugod sana si Norugay para tumulong pero dahil dito nawala ang focus ni Sean. Pinalutang ulit ng Lord Tenzin ang mga bangkay niya at pinagpatong-patong para ipitin si Sean. Pero walang kahirap-hirap na nakawala si Sean sa seal na yon. Nagtatakang tinanong ni Zujin kung bakit handa siyang itapon ang kanyang buhay para sa patay niyang kasamahan. Wika ni Sean dahil wala pa siyang nagagawa kahit ano para sa kanyang kaibigan. Hindi pa siya nakakapagluksa dito. Kahit na ang magalit ay hindi niya magawa habang si Zai Jin ay buhay pa. Pero alam niya na mawawala ang lahat ng ito sa oras na pinaslang na niya siya. Kaya tanong ni Sean na kung ilang daang hiwa pa ang kailangan para matapos siya. Natatakot na si Zujin dahil maaaring ito na talaga ang maging katapusan niya. Pinaangat nito ang talim ng espada ni Sean para umatake. Pagkatapos ay kaagad itong tumalon sa tubig. Pag-ahon ni Zujin ay nabawi na nito kaagad ang nawala niyang tao. Natutuwa nitong sinabi na muntikan na talaga siyang mapatay ni Sean. Pagkatapos nito ay nag-transform na siya sa kanyang Kishikai form, hinahamon ulit nito si Sean.